Good day, everyone. My name is Mirna Halapio, and now I will going to discuss about the Sustainable Packaging Innovation, LCA analysis or Life Cycle Assessment Analysis and Future Trend in the Food Industry. So, sa mga nakaraang reporters is diniscuss nila kung paano dapat yung mga food packaging, ano dapat yung ilalagay natin sa mga packaging ng ating mga product, kung ano dapat yung kailangan makita ng mga consumer at kung gaano kahalaga yung packaging. So ngayon is itidiscuss naman natin yung about sa sustainable packaging. Dahil ang packaging ay hindi lamang nakafocus kung paano protektahan ang ang product natin. Dapat isipin din natin kung yung packaging ba na ginagamit natin ay nakakaapekto sa ating kalikasan. Kasi mostly dito sa Pilipinas is maraming mga sachet na mga product or for example yung mga binebenta nilang gumagamit tayo ng mga styro tapos hindi natin na i-dispose yung mga basura sa proper ways na nakakasira sa ating kalikasan. So, kailangan nating mag-isip ng mga sustainable packaging na pwede nating i-replace sa mga, for example, sa mga styro. Why not gumamit na lang tayo ng mga refillable na uh, gamit para hindi every time na bibili tayo, igagamit tayo ng mga styro tapos dumadagdag pa sa mga basura na naiipon dito sa ating bansa. So, yun yung sustainable packaging innovation. So, why sustainable packaging matters? So, bakit nga ba mahalaga ang sustainable packaging matters? So, first is reduce environmental impact of food packaging. So, nababawasan yung pagdami ng mga basura dito sa ating kapaligiran. So, kapag gumamit tayo ng mga sustainable packaging na for example kapag bibili tayo sa palengke tapos gagamit tayo ng sustainable packaging like for example uh, yung mga eco bag instead na gumamit tayo ng maraming mga plastic bag or mga cellophane why not gumamit na lang tayo ng mga eco bag para minsan na nailagay doon yung mga palengke natin para mabawasan yung contribution sa mga basura natin. And then next is support circular economy and eco-design. So kapag sinabi nating circular economy is ito yung packaging ng product is i-recycle natin or rine-recycle natin or rine-reuse natin. So for example, yung mga bottle na ginagamit natin, pwede nating i-recycle at gawing designed. And kapag sinabi naman nating eco-design is habang ginagawa natin yung packaging or pinaplano natin yung packaging ng ating product is kino-consider natin yung impact niya sa environment. Tapos kung yung yung packaging ba na ginagamit natin is eco-friendly. And then next is biodegradable, reusable, or compostable. Compostable option. So yun yung sinasabi ko kanina na kapag dinesign natin yung mga product natin is kino-consider natin yung impact niya sa environment natin kung nakaka-harm ba. So kino-consider natin kung yung packaging ba na ginagamit natin is biodegradable and then reusable or compostable option. Next is emerging tech shaping future. So dito naman habang tumatagal may mga technology na ginagawa natin para maging sustainable packaging ang ating mga ginagamit. Like for example, yung mga edible packaging or yung mga packaging na pwedeng tunawin ng mga tubig. So here is the example. So ito, yung O-water capsule or edible water packaging. So ito is yung packaging niya is parang gelatin, yung packaging ng water na parang gelatin na pwede nating kainin. Tapos ito naman sa next is seaweed based sachet or ito yung sachet niya is tinutunaw
natutunaw ng mga water. So, yun, yung mga example ng mga emerging tech. So, sa future trend. Next is important terms. So para mas maintindihan pa natin yung topic natin ngayon is we have an important terms na kailangan nating malaman. So first is sustainable packaging. Ano nga ba yung sustainable packaging? It is a materials and system that protect food while minimizing harm to the environmental. So ito yung mga materials na na or materials or packaging na promoprotekta sa foods, sa mga product natin while minimizing the harm in the environment. And next is life cycle assessment. So, dito naman is it measures environmental impact from production to disposal. So, itong life cycle assessment, ito yung ginagamit nating pagsuri sa packaging kung ito ba ay sustainable packaging ba or hindi. Or ito bang packaging na to maganda sa pagprotekta ng food and safety din sa ating environment. Next is circular economy. It is keeping materials in use through recycling and reuse. So ito namang circular economy is ito yung packaging is pwede nating i-recycle and i-reuse. Hindi lang ito isang gamitan kundi pwede nating ulit gamitin para bawas sa basura. And mas yung kapakinabangan ng packaging na yan is pwede nating ulit-uliting gamitin. And then next is eco-design, designing packaging with sustainability in mind. So dito is sa pag-design natin pa lang ng ating mga packaging is kino-consider natin na yung packaging ba na ginagawa natin is pwede nating ulit gamitin or yung packaging ba is nakakasama sa ating environmental or maganda sa ating environmental. So, yun yung eco-design. So, eco-friendly ba yung mga design ng ating packaging. Next is innovation in food packaging. So, first is bio-based and biodegradable materials. So, ito yung mga packaging na made from natural resources na pwedeng nabubulok at hindi nakakasama sa ating environmental. And these are made from starch, cellulose, or seaweed. And next naman is edible packaging. Ito yung mga pwede nating kainin na packaging. Like for example, yung mga rice paper, yung mga seaweed film. So yun yung mga innovation na packaging. So yung pwede nating kainin. Next is smart and active packaging. So ito naman yung packaging na uh, meron silang smart at active packaging. Yung nadidetect kung fresh ba yung nasa loob ng packaging na yon. And meron silang QR code na nakalagay doon na pwede nating i-scan at pwede nating makita doon kung paano natin i-recycle yung packaging na yon. So next, so ito yung example ng edible packaging. Ito is yung ginamit nilang packaging doon is yung rice paper. So itong foods na to is pwede nating kainin yung packaging. Next example, ito yung mga example ng seaweeds film, rice paper, and then yun yung mga example ng mga edible foods. Next is why LCM matters or why life cycle assessment matters in sustainable packaging. So bakit nga ba mahalaga yung life cycle assessment sa sustainable packaging? So first is evaluate energy use, emission, and waste. So ito is ini-evaluate yung energy use or ng packaging na yun kung masyado bang kumonsume ng maraming energy or minimal lang. And then next is emission and waste. So yung bang packaging na yon masyado bang
hindi ba siya pwedeng i-recycle yung isang gamitan lamang or yung kakadagdag sa mga basura. Next is compare packaging option for sustainability. So, yung gamit ng LCA or life cycle assessment is kino-compare kung ano yung dapat yung mas best na packaging na mas sustainability na packaging. And then, next is prevent greenwashing. So, ito is yung life cycle assessment is prevent yung mga greenwashing. Like for example, yung mga company na nagsasabing yung packaging nila is pwede mong i-recycle kahit hindi naman. So, yun yung gamit ng LCA or life cycle assessment. And then next is ensure safety, quality, and environmental responsibility. So, ina-assess nito yung safety ng packaging na ginagamit natin. Kung ito ba ay safety sa ating food products or yung mga product natin, and at the same time, safety din sa ating environmental. And the quality, kung maganda ba yung quality ng packaging na yon. And then, environmental friendly ba or eco-friendly ba yung packaging na yun. So, yun yung gamit ng LCA or Life Cycle Assessment. Next is sustainable design approaches. So, maraming iba't ibang approaches na in sustainable design in packaging, in making packaging. So, first is circular economy. So, recycling, reuse, regeneration. If we say recycling is, for example, yung mga bottle, ginagawang design. And then kapag reuse naman is, inuulit mong ginagamit yung isang packaging. Like for example, uh, yung mga Wilkins ng yung mga tubig. Tapos, di ba, reuse mo yan. Pwede mo ipunta sa mga refilling station ng mga tubig. Pwede mong ipapa-refill ulit. Tsaka mo magagamit ulit yung packaging na yon. And then, regeneration naman is ito yung packaging. Like, for example, yung mga cartons. Di ba, ngayon is mahal yung mga gas. So, yung sikat ngayon na ginagamit yung ginagawa yung carton ng uling. So, binababad sa tubig. Tapos, minomolds nila around. Then, pwedeng alternative sa mga uling. Yun yung regeneration. Next is eco-design, minimal materials, monomaterials, easy to recycle packaging. So, minimal materials and monomaterials. So, instead na maraming cellophane na gagamitin mo, why not use an eco bag tapos isahan mo lang doon na ilalagay? Or yung mga, bakit na hindi ka na, kapag pupunta ka sa palengke, why not kuha ka ng mga basket mo tapos doon mo ilalagay yung mga bibilhin mo para hindi marami yung makokonsume mo na plastic and then maraming maibabasura. And then, next is reusable and deposit return system. Ito yung reuse yung mga packaging. And then, itong deposit return system naman is ito yung, for example, pwede mong ipunin yung mga basura na ginamit mo na pwede pang i-recycle at i-reuse. Pwede mong ipunin yun tapos ibabalik sa mga manufacturer na bumibili ng mga basura na pwede nilang i-recycle at i-reuse yung mga basura na yun. Like for example, here in Philippines, we are doing the circular economy workshop for packaging, and meron pa yung example ng gumagawa ng deposit return system. Like for example, sa San Miguel Yamamura Packaging Corporation, meron silang program na balik bote program kung saan yung mga bote ng San Miguel pwede mong ipunin at ibalik sa kanilang corporation and then papalitan nila ng pwede nilang bilhin or pwede nilang palitan ng mga products nila. And dito naman sa Quezon City, meron din silang program kung saan yung mga residents doon is pwede nilang ipunin yung mga pwede pang i-recycle ng mga bottles, container, papers, carton, or yung mga pwede pang i-recycle and i-reuse at
pwede nilang ipunin yun, then babalik nila dun sa collecting point, ipapalit ng mga groceries, foods, o i-redeem nila yung mga points nila. Pwede silang mag-ipon ng points and then i-redeem nila in cash. Next, future of sustainable food packaging. So, first is advanced biomaterials and biopolymers. Next is AI, blockchain in smart packaging. And next is agricultural waste as packaging. Like for example, yung bagays, rice husk, then consumer-driven sustainability trends. Next is practical and industry significant. So, sustainable packaging ay mahalaga sa tatlong aspeto na to. First is practical, integrated sustainability early in design. So dapat isama agad ang sustainability sa pagde-design ng mga packaging. So habang ginagawa natin yung packaging natin, mini-make sure natin na yung packaging na ginagawa natin is sustainable ba? Kapaki-pakinabang ba? So, yun yung una sa practical. And then sa industry, reduce waste, meet consumer demand, and improve competitiveness. So, ito naman is nakakatulong ito upang mabawasan ang waste at matugunan ang mga demand ng consumer natin. So, hindi lang tayo nakafocus sa magiging outcome ng ating mga product, kundi kino-consider natin kung dumadagdag ba to sa mga basura or ito ba ay yung packaging ba na ginagawa natin is sustainable ba? Nakakabawas ba ng mga dumi or basura sa ating kapaligiran? At the same time, nami-meet ba yung consumer demand and improve competitiveness? Next is academic. So, promote critical thinking, ethical decisions. So, dito is natututo yung mga gumagamit na mag-isip ng ethical at sustainable solution. Yung mga consumer ba natin sa ating mga product is nakakapag-promote ba ng critical thinking kung paano nila i-recycle yung mga packaging ng ating mga product. Hindi lang sa pagbabasura ng mga packaging natin, kundi na-develop ba yung critical thinking nila kung paano nila i-reuse and i-recycle yung mga packaging natin. So, next is global and local practices that maintain the sustainable packaging. So first, in global, they are practicing the rPET bottle, reusable system, greenhouse accelerator. And local, they are practicing Filipino practice the manufacturer exploring circular design and sustainable materials. So here in the Philippines, we are practicing the 3R, the reuse, reduce, recycle. And gumagamit din tayo ng mga innovation na packaging, like for example sa mga food product natin na kankanin, we are using the plant leaf, like for example yung mga banana leaves, yung mga coconut leaves. So instead na gumamit tayo ng mga cellophanes na pag-pack ng ating mga food products, we are using the plant leaves. And also sa mga bakery shop natin, we are using the paper bag. And then sa pag-refill natin ng mga water, so gumagawin tayo ng return bottle, or yung mga bottles na ginagamit natin is refill lang natin instead na bili tayo ng mga bottles. And then it shows feasibility of eco-friendly solution in regional context. So in doing this, we are showing that we are practicing the eco-friendly solution. Kahit dito sa mga local province, practice natin yung eco-friendly solution, or yung packaging natin, make sure natin na it is sustainable. Next is reflective insight conclusion. Sustainable packaging balance quality, safety, and environmental responsibility. So sustainable packaging
ito ay binabalance yung quality ng ating packaging or yung package na ginagamit natin, yung quality, and then yung safety, kung safe ba sa ating mga foods or yung mga safe ba sa ating products, and at the same time, safe ba sa ating environment and environmental responsibility, yung mga packaging ba natin is eco-friendly or environmental friendly. Next is challenge professional to integrate sustainability in all stages. So, uh, challenge natin yung mga professionals, like for example, tayong mga teachers, challenge ourselves to integrate the sustainability packaging. So, in all stage. So, for example, sa ating pagtuturo, pwede nating i-integrate saglit yung kung paano yung proper way of using the packaging, or kung paano natin pakinabangan yung mga packaging ng ating mga binibiling product para hindi masyadong marami yung mga waste na napoproduce natin. And then next is Philippine and international examples show practical adaptability, and future food professional must develop system thinking, creativity, and ethical responsibility. So, yun yung mga food product natin. Mm, why not i-practice natin yung mga sustainable packaging? Like for example, kung pwede naman tayong gagamit ng mga plant leaves, like for example, yung mga banana para i-pack yung mga food product natin, why not to use that instead of cellophane para mabawasan uh, yung mga basura na kumukontribute sa ating kapaligiran. So, let's choose the best package na sustainable and it live longs. And then next is reference. So, dito ko nakuha yung mga topics na aking diniscuss. And then that's all for my report. Thank you for listening. Babush!